beloved Boss Mike Cervera. Tila nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Wait lang. Oo, wait lang ah. Kasi mga kababayan, Eliseo Torre, bakit si Jinggoy lang? Nandiyan naman si Chis Escudero. Nandiyan naman si Villanueva. Di ba? Bakit hindi sila kasali? Dapat natin malaman, bakit hindi pa isabay yung dalawa? Yung dalawang senador, si Villanueva at si Chis Escudero. Si Jinggoy Estrada, inuna na. Sama nyo na rin si Marcoleta. Di ba, mga kababayan? Para happy ending na sila. Di ba? Doon na sila lahat, nakakulong kasama si Bong Revilla. Tapos, makukulong yung dalawa, si Bato de la Rosa at saka si Bongo, sa dahig naman sila. Di ba? Sana mangyari yun, mga kababayan. Magiging masaya ang mga Pilipino eh. Sigurado, magiging masaya ang Pilipino. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbag. Nakakasuhan na ng Department of Justice sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal. Ang tagal-tagal, paring Boyeng, bilis-bilisan mo, sabay-sabayin mo na. Di ba, pwede naman Pagsabay-sabayin mo ng lahat, hindi yung inuutay-utay mo pa. Ay, nako. Sige. Kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Senator Joel Villanueva, kasama ang dalawa sa bagong majority block na karamihan ay binubuo ng Duterte allied senators. Yun naman pala, talagang isa-isa lang. Nako, isa-isa lang. Naiinip tayo eh. Di ba? Naiinip tayo. Sa totoo lang, nakakainip Di ba? Sa totoo lang, nakakainip. Kita nyo, ang kakapal ng mga muka. Ang laki-laki ng kanilang ginagalawan sa gobyerno. Ang laki-laki ng role nila sa gobyerno. Pero mga putang ina, magnanakaw, di ba? Hindi ako na-excite o makapagal eh. Oo. Kasi si parang Limuel, puro lang ito chismis eh. Sabi dapat last year pa yan daw. Oo, baka batch by batch daw. Sabi naman ni Sally Shabanga. Ewan ko, mga kababayan dapat last year pa yan eh. Kahit, ewan ko. Bakit kasi ang babagal eh? Nakakainis Nakakainis. Nagkikwentuhan yung tatlo, wag kayo, sabi siguro ni Jinggoy, wag kayong mag-alalang dalawa, kasunod din kayo. Di ba? Dapat itong mga ito makulong talaga, mabigyan ng sample eh. Ang nangyayari kasi ngayon mga kababayan paramihan ng kakilala, payamanan, di ba? Ganun eh. At dapat mayroon kang kapangyarihan. Kung wala, malamang mga kababayan, dapat matagal ka nang nakakulong tulad ni Bong Revilla. Kasi wala nang kapangyarihan si Bong Revilla eh. Diba? Yan. Eto na si Limuel hindi na nakati sa totoo, sa totoohanin na yung chismis. Ganun talaga, Evangeline Camilosa. Totohanin, Meme Perez. Diba? Biya, Bibar, Nako. Sige, tuloy!
Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa ilalim kasi ng konstitusyon. Alam nyo, yung mga paandar nila na sila daw magiging tapat, sila daw ay susundin ang kanilang konsensya, hindi daw nila isasaalang-alang yung pangakapartido, hindi daw isasaalang yung interes sa politika, hindi nila isasang-alang-alang kesyo hoda na ma-impeach ng tuluyan si Sara. Ganun. Ay! Hindi ako naniniwala dyan. Bakit kanyo, mga kababayan ko? Mga hunyango yan eh. Diba? Sa bagay, sa istorya ng Pilipinas, maraming ganyan. Kayo, naniniwala ba dyan na magiging tapat yung mga hayop na yan? Sige nga ho. Kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Nako, Diyos ko. Mga kababayan, maubos lang tong mga to eh. Sulit na tayo eh, no? Yun lang, yung mga magnanakaw dyan, sino? Si Villanueva. Putang ina talaga, di ba? Nakakagigil. Si Jinggoy Estrada. Puta, nakailang ulit na ba to? Babalik na naman sa kulungan, ano? Si Chis Escudero. Kita nyo mga kababayan, no? Kaya kung magregalo kay Heart Evangelista, 50 million ang kwintas pa lang, 60 million, mga ganun, ano? Kwintas pa lang ho yun, 60 million na. Biruin nyo, $1 million ang halaga. Nireregalo lang mga kababayan, kanino? Kay Heart Evangelista. Para lang masabing meron siyang jowa. Di ba? Kayo, mga kababayan ko. Tapos tayo, mga kababayan, nagdidildil tayo ng asin. Pinagtsatsagaan natin yung isang cup noodle na hati-hatiin para ulamin ng 3 anak natin at asawa nating chismosa. Di ba, mga kababayan? Napaka-unfair, Pero nyo, ganun, pera natin, nakasuot lang ng ganire, nakaganyan lang. Buti pa sa akin, hindi naman to gold. Gold-plated. Di ba, mga kababayan? Nakakainis. Yan ang sinasabi natin na sobra yung pagiging panatiko sa mga politiko ng mga DDS. Ibig sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members ang current majority bloc. Paano yan? Di mauubos nga ito. Di ba? Ito naman si Leon, nandito na naman, Alam mo, Leon, kahit basher kita, mahal kita. Alam mo sa akin ito, politika, wala ito. Basta ako malaya lang na makapagsalita ng gusto ko. Gano'n na. Ano pinaggagawa mo sa sarili? Tatawa lang ako sa inyo sige na, eto na. Makipag-join force ka nga kila Jojo, tsaka kay, sino to? Yung matanda. Si Spencer, ayan. Dapat doon ka sumali. Mga basher ko yun para mag-reunion na kayong mga FLM defender. Kayo talaga, wala kayong kadala-dala sa akin, yung mga basher ko ngayon, yung pa rin, yung mga FLM defender, Nasaan na ka na, Leon? Puta, magpakita ka nga. Doon sumama ka sa mga kasama mo dati, sa mga FLM defender. Langya kayo, wala kayong kadala-dala sa akin, Di ba? Pahiya na nga kayo noon, Hanggang ngayon pa ba? Ayaw nyo pa rin maniwala sa akin?
Sige na, tuloy. Posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial. Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara, Roberto Bernardo at Gerard Opulencia. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings ng DOJ. Para sa agenda, Di ba? O, paano ngayon ito? Mababawasan na naman kayo. Sabi ni Leo, ni paring Leo, natatawa daw si Leon. Eh, paano hindi matatawa yan ano? Di ba? Paano hindi matatawa yan ay nako. Naalala niya yung mga kalokohan nila nung panahon ni FLM. Walang pera. Paano mawawalan ng pera yung si Pangulong Bongbong Kita mo to Kung ang mga DDS, mga nilalangaw, si Pangulong Bongbong, abay grabe, pinuputakte ng alin? Ng B. Oo, eto, tingnan mo. Yan, mga kababan. Napaka-busy na schedule. Kaya Kaya ang pogi, Ang pogi ni Pangulong Bongbong, Oy, tawagin mo na kasi yung mga DDS, Leon. Trip ko ngayon, Oo, mga DDS. Tingnan nyo, mga kababayan, Itong mga sinasabi ng mga DDS vlogger na kayo, si Leon na nga pinaka-pogi sa inyo, inaaway nyo pa. Ito na. Buti alam mo. Si Leon na ang pinaka-pogi sa mga DDS vlogger. Ito pakinggan mo to. sa kabila ng kanyang napaka-busy na schedule. Kita nyo, Kaya pogi, minsan, naiisip ko rin po, mabuti na lang pala at magkatapat ang pinto namin sa Senado. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Pangulong Bongbong ang kanyang kaibigang kapitbahay na taga Makati. Kita nyo? Alam mo ba kung magkano binigay dito? Ganda ng ngiti ni Manong Bongbong, parang ako. Di ba? Ayan, tingnan mo, pares. Lapit ko yung mukha ko. Di ba? Magkamukha kaming dalawa. Di ba? Yan ang magkapatid. Hindi yung mga mukha nyo. Ang mga mukha nyong mga DDS vlogger, kamukha ni Mangusin. At saka kamukha ni Digo. Nako, eto na, grabe si Pangulo, Araw-araw talaga, walang tigil. Sa katunayan po, ikinatutuwa po namin dito sa Makati na dala-dala pa rin ninyo hanggang ngayon ang tunay na malasakit para sa bawat Pilipino. Nakita nyo? Si Pangulong Bongbong Marcos ay dala-dala ka araw-araw, mga kababayan. Araw-araw. Mag-eyeglass ka nga, Boss Mike, parang wait lang. Mag-eyeglass ka, Boss Mike, para makita daw yung nak ng puta. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, walang patigil ito. Araw-araw nagtatrabaho. Kita nyo, mga kababayan, araw-araw tumutulong, araw-araw gumagawa ng mabuti sa ating mga kababayan Pilipino. Si Sara Duterte, asan? Si Sara Duterte, nasan? Pakisagot nga. Nasaan si Sara Duterte? Ano ang ginagawa niya? Man lang natulong sa ating mga kababayan Pilipino. Sige nga, pakisagot nga. Leon, sumagot ka nga. Leon, anong ginagawa ni Sara? Baka nagpapakangkang lang dun yung sa dahig. Ayop na yun, Nasaan na si Leon? Hindi talaga kaya ni Leon, Kita nyo, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw, nagtatrabaho. At parang si Aichang, kita nyo, nagre-reklamo. Magli5,000 na ho tayo, kokonti pa lang daw ho yung nagla-like sa inyo. Diba, Lisa Villa, Lisa Villa Tamura, Bulaklak Kabiling. Olive Makapagal. Well, thank you,
Bigyan mo nga ng panload yun. O talaga. O eto mga kababayan ko. Ikumpara natin kasi alam nyo napakadali lang ikumpara ni Vice President Sara Duterte dito kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong araw-araw walang katigil-tigil sa pagtatrabaho, sa pagbibigay ng tulong at mga kapakinabangan ng marami nating kababayan, lalo ngayon sa Makati, yung mga estudyante nakatanggap ng tag 20,000 pan-tuition. Di ba? Di ba mga kababayan ko? Eh ngayon, mga kababayan, tingnan nyo. Si Sara Duterte, anong ginagawa? Nagpapalamig ng pem-pem. Nagpapalamig ng kipay sa Europa. Grabe no mga kababayan, ang layo. Napakalayo. Bilang Pilipino, Mr. President, muli po, welcome to Makati City. Nako. Ang inyong presensya rito ay hindi lamang simbolo ng suporta ng pambansang pamahalaan, kundi paalala na mas maraming magagawa pag nagtutulungan ang national at ang local government. Kita nyo? Totoo yan mga kababayan. Pagka nagtutulungan ang national at local government ay marami pong serbisyo, marami pong pakinabang ang sambayanan. Kaysa ho, lagi na lang ho, ang ginagawa ay mag-isip kung paano pabagsakin ang gobyerno katulad ni Sara Duterte at ng mga pamilyang Duterte na mga demonyo. Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Tulad niyan, si Baste Duterte. Nahuli na naman yung isang kalbo na kamukha ni Bato na drug lord pala na contributor nila. O paano ngayon yan? Dinabawasan na naman sila. Grabe, no? Talaga. Muli, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat po at mabuhay po kayo, Sabi, government. Muli, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Kita nyo? Pogi, oh! Sabi ko sa inyo, mga kababayan, iba talaga. Iba talaga. Andali, palitan natin, Boss Mike. Hindi yan, Yung salamin ko. Wait lang. Ngiti. Ay, nako. Oo. So yan, mga kababayan, nasa na si Leon? Pahiya ka, no? Ikaw talaga. Hindi ka obra dito. Dito na tayo, mga kababayan ko. Nako. Oo. Kamusta naman si Jinggoy, mga kababayan? Eto na ho ngayon si Jinggoy. Eto tingnan nyo. Pasok. Sure po. Eto na, lupay-pay si Jinggoy. Mananagot ka din sa mga kasalanan mo. Tingnan nyo mga kababayan si Jinggoy, malungkot. Good afternoon po. Good afternoon. Nakita na kami nag-react sa sinabi ng DOJ. Nga. Baka meron po kayong statement. No comment. What will be your next legal steps, Senator? No comment. No comment. Bye, sir. Wala, malungkot. Malungkot si Jinggoy, mga kababayan. Malungkot si Jinggoy. Grabe. Mas malulungkot siya rito. Saan? Kaya, sino to? Si Alan Peter Cayetano. Ano sinabi ni Alan Peter Cayetano para sa kanya? Paano kung hulihin si Jinggoy? Ayan. Tingnan nyo yung tanong dito, mga kababayan, Tingnan nyo, pakinggan nyo yung tanong. Ayan, yan. Paano kung hulihin si Jinggoy? SP, paano kung hulihin si Jinggoy? Ang tanong ho rito, kay Alan Peter Cayetano, SP, paano daw kung hulihin si Jinggoy? Paano na yun? Gagawin mo ba yung pagprotektang ginawa mo katulad kay Bato? Di ba mga kababayan, magandang tanong yan. Kasi si Bato pinrotektahan, pinatakas, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, gagawin ba ni Alan Peter Cayetano yung ginawa niya kay Bato para kay Jinggoy Estrada? Ito ang sagot. Napanood yun sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir?
Are you willing to protect also Jinggoy, sir? Oh, sagot! Naku, mga kababayan, ano? Ang layo, local court yung kay Jinggoy international. Paano ito? Jinggoy, nagkamali ka yata ng sinamahan Mukhang ilalaglag ka rin ni Alan Peter Cayetano Lipat ka na kasi! Pag lumipat ka, baka sakaling mapatawad ka pa. Baka hindi na matuloy yung kasyo mo. Nako! Kita nyo mga kababayan, Arnold Lopez, paano ngayon ito? Sabi ko sa inyo Alam nyo, may sa bagay nasabi ko yata sa inyo, meron akong ibang pakiramdam sa mga nangyayari. Sa totoo lang meron akong ibang pakiramdam sa mga nangyayari. Shirley Santiago, naku, Diyos ko po. Baka nga magkatotoo yung nararamdaman natin, na mukhang merong nangyayaring, mekos-mekos na ang ending, si Sara Duterte impeach na. Si Sara Duterte, mga kababayan, napukpukan na. Di ba? Napukpukan na ng guilty, patay. Alam nyo, hindi malayo talaga Hindi malayo, malamang sa malamang mga kababayan. Maging guilty ang hatol kay Sara Duterte. Sa bagay, noon ko pa naman sinasabi yan Hindi basta-basta yung utak ni Pangulong Bongbong Ang utak ni Pangulong Bongbong Marcos, kakaiba Di ba? Pansinin nyo, mga kababayan ko. Eto, pansinin nyo. Bakit itinuloy yung pag-convene para sa impeachment trial? 'Di ba? Di ba kayo nakakapansin na parang ganun ba 'yon? Dahil sa ayaw niyang malaglag, ayaw niyang ma-impeach. Ayaw niyang matanggal bilang Senate President. Kaya dali-dali siyang nag-convene para maumpisahan yung impeachment trial ni Sara Duterte? Ganun ba yon mga kababayan? Sipin nyo nga maigi. Oo, kasi bigla-bigla mga kababayan Nagulat ang lahat at siya pa ang nanguna na mag-convene. Oo. Na forthwith yan. Na forthwith na ba? Oo. Idel Toto Valduesa. Na forthwith mga kababayan. Oo. Si Sara Duterte at talagang naumpisan na itong trial. Nagsuot na sila ng trahe de boda lahat. Oo. Bakit trahe de boda mga karamihan sa kanila bakla Di ba? Nagsuot na sila ng kulay maroon na trahe de boda. Ngayon ang tanong, ang tanong ngayon mga kababayan ko Oo. Bakit nga na forthwith si Sara Duterte? Di ba dapat na lang, may mag-motion na ibasura na natin ang articles of impeachment ni Sara Duterte. Dapat kasi yun ang inaasahan natin na ibabasura tulad ng dati na ibasura nila, tapos trahe talaga, trahe de boda. Puro bakla yung mga yun hindi toga. Di ba? So ngayon mga kababayan, ang inaasahan natin, yung bang magkaroon ng tataas ng kamay tulad ni Bongo. Magmomosyon na Mr. President para magtuloy-tuloy na tayo sa ating trabaho dito sa Senado. Maaari po sana basura na natin tong articles of impeachment labang kay Sara Duterte. Nang sa ganun, malapit naman na ang eleksyon, hayaan na natin yan. Baliktad ang nangyari, mga kababayan. Baliktad! Sino? Si Cayetano mismo. Si Cayetano mismo ang talagang nagmadali. Na umpisan na mag-convene na tayo. Dali-dali na ito. Naumpisan na natin itong impeachment trial.
Kaya magsuot na kayo ng inyong trahe de boda. Ayun, mga kababayan. Sabi ng iba, takot daw ho na maagaw yung kanyang pagka-Senate President dahil kakahiya daw. Sabi naman ng iba, ayaw naman daw ni Kiko. Ayaw din ni Sherwin Gatchalian. So ngayon, ang nangyari, nanatili si Cayetano. Parang okay rin naman eh. Bakit? Yun naman yung gusto natin, di ba? Na maumpisa na forthwith yung pong impeachment trial ni Sara Duterte. Ayun nga ho yung nangyari. Di ba? Ayun yung nangyari. Naumpisan talaga, Ngayon, lalabas na daw ho yung mga ebidensya. Lalabas na rin yung depensa. Di maganda ngayon ang laban at malalaman natin na hindi na ho itatago sa atin kung ano talaga ang totoo at tayo naman ay maninimbang kapag kaho tinalakay na kung sino ba talaga kung ano ba talaga, may kasalanan ba o wala. Diba? Asahan nyo, mga kababayan, 16 yung abogado ni Sara Duterte. Alam nyo, doon ako excited, mga kababayan. Doon ako excited na makita ho kung paano ipagtanggol si Sara ng 16 na abogado. Diba? Abogado yun 16, mga kababayan, ang magtatanggol kay Sara Duterte. Diba? Yan, mga kababayan. At kapag lumabas na ho yung mga ebidensya, ay eto na. Ay mahihirapan na ho yung iba na hindi i-convict si Sara Duterte kung matibay ho yung ebidensya. Di ba? Sabi ni Aldungin, 17 kasama si Sara. Ayan na. Kaya forthwith yan ang pagsuot ng toga kasi kapag ka na-impeach si Sara Mau, maging Vice President si Caldero. Yun ba yung hinahabol niya? Alam nyo, siguro yung iba dyan, di ba sabi ko nga nung isang araw, yung iba dyan nahihiya na lang na harap-harapang sampalin si Sara, kaya ho marami ho silang kwento, di ba? Sabi ni Marites Musni. Pero Boss Mike, duda ko sa 13 oras, baka babuyin nilang impeachment. Magagalit ang taong bayan lalo. Ngayon nga, galit na eh. Ako mga kababayan, ako naman, ang duda ko dyan, yung ibang mga senador dyan na mga kaalyado ni Sara Duterte, nahihiya lang, na umalis. O sampalin ng harap-harapan. Baka ho idaan na lang doon po sa sasabihin nila na pag nagdesisyon sila kung ano yung kanilang hatol kay Sara Duterte na guilty, ganon. Baka ho doon ho idaan na wala silang magagawa dahil guilty naman talaga si Sara. Tayo mga kababayan, ang hatol natin sa kanya, guilty na talaga eh. Diba? Guilty na talaga tayo. Guilty na talaga yan. Guilty na talaga yung atin, mga kababayan, na hatol sa kanya. Ewan ko sa iba. So ngayon, eto na nga ho, mga kababayan. Ang balita, talagang balitang-balita ho ito eh. Pasok! Ng National Prosecution Service ng Department of Justice, nakasuhan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Dahil po yan sa umunoy sabwatan kaugnay ng flood control scandal. Yan, yung mga hinahanap po ng mga marami tulad natin, yan na ho yung mga kababayan mukhang talagang siseryosohin na ho ni Boyeng Rimulya na kasuhan lahat itong mga may kinalaman sa pandurugas, mga kababayan, sa flood control project. Ito naman ho si Bunuan, mga kababayan ko, kapal din ang mukha nito. Talagang ang ginawa nila, kinarate nila ng kinarate yung pera natin si Jinggoy, sanay na sanay dyan Di ba? Sanay na sanay, mga kababayan, Nakatutok si Joseph Moro.
Pinakakasuhan na sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Ang dami, walang piyansa mga kababayan. Ang dami, lahat walang piyansa. Kaya delikado si Jinggoy mga kababayan. Kaya pala laylay ang balikat mga kababayan kanina. Ano? Kasi pag eto nakulong mga kababayan, wala na naman, matatagalan na naman na makalabas ito. Kapag ka pa minalas-malas at hindi nanalo o hindi na makatakbo si Sara Duterte o dili kaya mga kababayan, itong kalyado ng mga Duterte ang manalo, kapag ka hindi nagwagi, sigurado, nako, matatagalan si Jinggoy dyan. Malamang mga kababayan, makakaraming mga kabilangguan yan. Ano? Wala nang magiging libangan. Siyempre, maraming mga utin dyan. Di ba, mga kababayan? Marami. Naku, maraming ganyan na mas gusto pa nila na nakakulong kasi nga daw maraming utin. Ngayon, mga kababayan, kayo, sa palagay ho ninyo mga kababayan, ito si Jinggoy ba, makakalaya pa? Tingin ko, hindi na ho. Oo, wag lang hong makaupo, mga kaalyado ng mga Duterte. Oo, mga kababayan. Tuloy. Inirekomenda yan ng National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWH sina Bong Dinglasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Yan, yung mga kababayan. Nako, Diyos ko, dami, no? Mga walang ya talaga, no? Ngayon, magkakaroon na ho ng hustisya. Yung pong naging issue ng flood control scam na pinangunahan, take note, ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi man lang nagawan ng paraan ni Digong noon. Tingnan nyo mga kababayan ng pagkakaiba. Si Digong walang napanagot kahit alam niya na may problema dyan po sa DPWH at saka sa mga flood control project. Bakit? Bakit tumahimik ka? Bakit walang napanagot si Digong? Diba? Tanungin nyo yung sarili nyo, kayong mga DDS. Bakit ngayon, si Pangulong Bongbong, siya pa ang nangunguna, siya pa ang nagbubulgar na merong mga pangyayari na pagnanakaw at mga involved pa, mga politiko, mga senador at mga congressman na pinsan niya. Pinsan niya, mga kababayan, dinali niya. At mga gabinete niya. Gabinete niya, mga kababayan, hindi pinalagpas, Gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na ngayon, si Bunuan ay kakasuhan at walang piyansa. Sa madaling salita, habang nililitis sila, mga nakakulong ang mga putang ina. Diba? Tuloy. Ito ng ilang maanumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng ombudsman na investigahan ang ilang mga umunima anomalyang flood control project. The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Sabwatan ito, mga kababayan, sabwatan. Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umunoy kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project. Laki, mga kababayan, 30%. Alam nyo ho ba yung 30%? Sa isang proyekto ng flood control, kung 100 million, 30 million mapupunta kay Jinggoy Estrada. Mapupunta kay Chis Escudero. Mapupunta kay Villanueva. Ganon. Antindi, di ba, mga kababayan? 100 milyon, kickback nila ay 30 million. Tindi, grabe. Grabe mangupit. Isang project lang yun, Isang project lang ho yun. Katulad ho ni, ni Marcoleta, di ba may note si Cathy Cabral na meron siyang 500 million na na allocable budget
Oo, kaya Marcoleta na 500 million. Eh kung mapunta sa kanya, yung 30% nun, magkano yun? 150 million. Kateng-kateng mga kababayan, 150 million, isang project lang ni Marcoleta. Kung totoo ho yung allocable budget na na-discover ni Ping Lacson, ha? Oh, eto pa mga kababayan ko. Yang mga hayop na yan. Kaya, alam nyo, yung mga yan, kahit na mambabae ng 6, baliwala sa kanila eh. Baliwala mga kababayan eh. Di ba? Tingnan nyo si Villanueva. Di ba nai-issue na may asawa, may anak, may pamilya? Abay, may kalaguyo daw di umanong babaeng beauty queen. Grabe no mga kababayan, may kalaguyo daw di umano na beauty queen. Si Villanueva. Ang kakapal ng mga mukha nyo, hindi kayo faithful. Hindi kayo ay nako. Sa Tagalog hindi kayo tapat sa inyong mga asawa at mga jowa. Lagi niyong tatandaan mga kababayan, mahalaga. Kung nagagawa nyo na maging tapat sa asawa nyo, pwede na kayong tumakbo. Oh, mga kababayan, kapag ka nagawa nyong maging tapat kayo sa inyong jowa, sa inyong asawa, pwede na ho kayong tumakbo. Yung mga mga politiko natin ngayon kita nyo. Kung hindi may kabit, may kulasisi, kita nyo mga kababayan, mapababae, mapalalaki, putang ina, wag na tayong lumayo. Kay Sara Duterte na lang eh. Di ba mga kababayan? Kung kabit ang pag-uusapan, kung kalaguyo ang pag-uusapan, wag na tayong lumayo. Tignan na natin si Sara Duterte na di umano daw ay nagpakasal sa kapwa babae. Na di umano daw ay may kabit o may boylet na basketball player. Di ba? Grabe no mga kababayan itong mga ito. Kaya tayo kapag tayo, ay alam nyo yung sarili nyo. Kapag katapat kayo sa mga asawa nyo, pwede na kayong tumakbo. Sa mga testimonya ng mga insider, umano'y kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan si Bernardo ang star witness. Dating DPWH District Engineer Gerard Opulencia at Nako, Henry Alcantara. Dineklara na silang sila ngayon ang mga state witness, kaya ligtas na sa kaso. Dineklara po sila na state witness, kaya ligtas na sila sa kaso. Very good, lame kaayo. Tuloy. Direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. Hindi na rin ipinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilan... paano pa pakakasuhan yun ni Tegi Bambam na, di ba? Di ba? Di masamang magdagdag. Masama. Oo. Huwag nang tikim lang. Hoy! Huwag nang magdagdag. Tikim-tikim lang. Di ba? Huwag lang kayong papahuli. Kaya naman nagiging masama yan, tikim-tikim, pag nahuhuli kayo. Ay! Diba? Huwag gawin nyo nga masaya yung buhay nyo. Oo. Diba? Huwag kayo masyadong magpakabanal. Diba? At kapag ka nahuli kayo, huwag kayo umamin. Mahirap pagka umamin ka na. Di ba pag umamin kayo, babae man o lalaki, pag umamin kayo, nako, gagamitin na sa buong buhay nyo yun. Tuwing mag-aaway na lang kayo sasabihin sa inyo. Di ba? Nahuli ka nga dati, di ba? Nahuli kita ng babae, ng lalaki ka. Ay, wag na. O, di ba? makakasakit sa
patikim na yan. Yung magkakasakit. Nako, ewan ko. Kayo naman kung saan nyo kasi dinadala yung usapan. Our beloved Boss Mike Cervera.